Madaling araw noong ika-15 ng Hunyo, 2025, pinaulanan ng mga misail ng Iran ng Israel na pumatay ng hindi bababa sa 8 katao at ikinasira ng ilang mga tahanan at gusali. Ayon sa tanggapan ng Prime Minister ng Israel, nagpakawala ng 370 ballistic missile at daan-daang mga drone ang Iran sa Israel sa loob ng 4 na araw na conflict. Ang pag-ataking ito ng Iran ay matagumpay na tinamaan ang 30 mga lugar sa Israel. Ang tanong, bakit ito ginawa ng Iran? Yan ang ating alamin. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang direktang pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel noong Abril taong 2024. Kasunod ng pag-init ng sitwasyon noong Hunyo taong 2025, ay minarkahan ng isang makabuluhang paglipat sa kanilang matagal ng digmaan o shadow war. Narito ang isang kwento kung paano ito nag-umpisa. Ang spark sa Damascus, ika-1 ng Abril taong 2024 sa loob ng maraming taon, ang Israel at Iran ay nalock sa isang covert na pakikibaka sa gitnang silangan. Madalas na isinasagawa ng Israel ang mga airstrike nito sa Syria, na target ang mga military installations ng Iran, at mga pagpapadala nito ng mga armas sa Hezbollah, ang makapangyarihang proxy ng Lebanese ng Iran. Ang Iran naman, ay suportado ang mga grupo tulad ng Hamas at Hezbollah, na nagsagawa ng pag-atake laban sa Israel. Itong laban na ito ay karamihan ay isang shadow war sa pamamagitan ng mga proxies, pagpatay, at cyber attacks. Ngunit noong ika-1 ng Abril taong 2024, sumiklab na, isang airstrike ng Israel ang tumama sa Iranian consulate sa Damascus, Syria. Hindi lamang ito ang isa pang strike sa isang target ng militar. Ito ay isang pag-atake sa isang diplomatikong tambalan, isang kilos na malawak na nakikita bilang isang matinding escalation. Ang airstrike ay pumatay ng maraming high-ranking military officials ng Iran, kabilang ang kanilang Brigadier General na si Mohammad Reza Zahedi, na isang senior commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Para sa Iran, ito ay isang nakakahiya at provocative act, isang direktang sampal sa soberanya ng Iran. Abril 13 hanggang 14, 2024 ang Operation True Promise ng Iran. Agad na nanumpa ang Iran ng isang malupit na paghihiganti. Ang mundo ay nakikiramdam, at nagtataka kung paano at kailan tutugon ang Iran. Halos 2 linggo pagkatapos ng airstrike sa Damascus, noong gabi ng ika-13 ng Abril taong 2024, inilunsad ng Iran ang isang sorpresa at direktang pag-atake sa Israel. Ang operasyon na ito, na may codename na Operation True Promise, ay sangkot sa isang napakalaking barrage ng higit sa 300 na drone, mga cruise missiles, at mga ballistic missiles na pinakawalan mula sa teritoryo ng Iran, pati na rin ang mga grupo na suportado ng Iran tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Houthis sa Yemen. Ito ang unang pagkakataon, mula noong 1991 Gulf War na ang Israel ay direktang inatake ng militar ng ibang estado. Ang mga sirena ay tumunog sa buong Israel, habang ang mga sibilyan ay naghanap ng mapagtataguan. Gayunpaman, dahil sa sopistikadong mga sistema ng air defense ng Israel, lalo na ang Iron Dome, kasama ang mahalagang tulong mula sa isang pandaigdigang koalisyon na pinamunuan ng Estados Unidos, kabilang ang UK, France, at Jordan, ang karamihan sa mga papasok na projectiles ay na-intercept na nila bago sila maaaring maging sanhi ng malawakang pinsala. Habang ang isang 7 taong gulang na batang babae na Israeli ay malubhang nasugatan ng shrapnel, at ang ilang mga menor de edad ay nadamay sa naganap sa 2 airbases sa disyerto ng Negev, ang pag-atake ay kanilang napigilan. Ika-19 ng Abril taong 2024 ang sagot ng Israel at patuloy na escalation. Ang Israel ay matagumpay na naipagtanggol ang laban sa pag-atake ng Iran, ay nahaharap sa napakalaking pressure para ito ay mag-retaliate. Noong ika-19 ng Abril taong 2024, isang hinihinalang strike ng Israel ang tumama sa isang air defense system na malapit sa isang paliparan sa Isfahan, Iran,
isang lungsod na kilala sa mga nuclear facilities at mga base ng militar. Ang strike ay limitado ang scope, na nagpaalala ng isang pagnanais na maiwasan ang isang full-blown regional war, ngunit ipinapakita pa rin ang kakayahan ng Israel na hampasin sa loob ang Iran. Sa buong 2024 nagpatuloy ang pabalik-balik na hindi pagkakaunawaan, kaya nakikita ang karagdagang tensyon ng dalawang bansa. Ika-31 ng Hulyo taong 2024, ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay napatay sa Iran, isang maliwanag na airstrike ito ng Israel. Setyembre at Oktubre taong 2024, mainit na palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, kasama ang Israel na naglulunsad ng malawak na mga airstrike at ang Hezbollah na gumanti sa mga pamamagitan ng drone. Ika-1 ng Oktubre taong 2024, inilunsad ng Iran ang pangalawang direktang pag-atake ng missile sa Israel, bagaman muli, ang karamihan sa mga projectiles ay na-intercept ng Israel. Ika-26 ng Oktubre taong 2024, malinaw na sinalakay ng Israel ang Iran, at pinuntirya nila ang mga air defense system, at missile site program. Hunyo taong 2025, isang bagong kabanata ng direktang salungatan ng dalawang bansa. Hanggang ika-15 ng Hunyo taong 2025, ang sitwasyon ay nananatiling lubos na pabago-bago. Maaga noong ika-15 ng Hunyo, 2025, inilunsad ng Israel ang isang pangunahing pag-atake sa Tehran na kabisera ng Iran, na naging dahilan ng mga pagsabog at naiulat na target ang mga nuclear facilities at militar, na pumatay sa mga scientist ng militar ng Iran at nuclear. Ang Iran ay gumanti ng sarili nitong barrage ng mga missile. Ang bagong yugto na ito, simula noong ika-13 ng Hunyo taong 2025, ay pinanindigan ang paglipat mula sa isang shadow of war, sa isang mas direkta at bukas na salungatan sa pagitan ng dalawang matagal na magkalaban. Ang pinagbabatayan ng mga sanhi para sa malalim na tensyon na ito ay nananatili, ang pananaw ng Israel sa programang nuclear ng Iran, bilang isang umiiral na banta, anti-Zionist na ideolohiya, at suporta para sa mga grupo ng proxy, at ang mas malawak na pakikibaka para sa pangingibabaw sa rehiyon. Ang bawat strike at counter-strike ay panganib na higit na sumisibol na salungatan sa malawak na tensyonado at umiinit na rehiyon.